Meralco, handa daw tumugon sa 24/7 na banta ng Bagyong Inday sa habagat. Ito yan eh. Baka mamaya yung gabi, mamaya. Kaya lang, kayo ba? Naniniwala ba kayo rito sa sinasabi ng Meralco? Handa raw silang tumugos 24/7 sa gitna ng banta sa bagyo? Paano? Ano kaya? Parang kung tatanong ako mismo, kung tatanungin ako kung kaharap ko to si Sardariaga, sasabihin ko na lang na ibaba niyo na lang ang bill, di ba? Kahit di na kayo tumugon sa kasi kaya naman namin sarili namin doon eh. Doon may laban kami, kaya namin maganda, kaya namin protektahan sarili namin. Pero dito sa sinasabi niya na handa silang tumugon 24/7, parang ang hirap yata paniwalaan. Pero kung sasabihin niya na ibababa yung bill, ayun, pwede. Naku, napakalaking pasasalamat pag ganun. Kasi malabo tong yung sila yung malulugi. Malabo to. Handa silang tumugon 24/7 tapos ano kapalit? Magsisend kayo ng notice of disconnection. Tapos ano kapalit? Dadagdag nyo na naman sa mga bills namin. Ano kapalit? Di ba? Charge na naman na kung ano-ano yan eh. Dahil sa tumugong kami ng 24/7 sa nagdaang bagyo, isang linggo yon, i-charge namin yun sa inyo para mabawi yung nagastos namin, di ba? Kaya maganda wag na lang, parang awa nyo na Meralco, wag na. Maawa kayo sa amin sa consumer. Maawa kayo, promise. Hindi na namin kinakaya. Lahat ina-adjust na namin. Maano lang kayo, unahin lang kayo. Lalo na tong Meralco, wala tayong kalaban-laban dito. May nakita nga akong ibang video tulad nga na sinasabi ko rito. Pumunta sila para i-verify paano nanggaling, paano nangyari, laki ng bill nila, ganon. Ayun nga, para may pinakita siya ticket, para pagpapasok ka doon, may number ka yun pinaka-ticket mo. Tagal. Umaga siya, hapon na siya natapos. Buti sa kanya, buong maghapon lang. Paano yung iba? Yung inaabot pa ng kinabukasan, babalik. Tapos tama nga, sinabi ko, maraming pinapaliwanag sa kanya na hindi niya alam, hindi niya maintindihan kasi sila lang naman nakakaintindi niyan eh. 'Di ba? Sila naman nakakaintindi niyan eh, pero ang ending, syempre sa pagtanong-tanong niya, sa pagpo-post sa social media, may mga sumasagot. Ang ending pala, nagkamali yung nagre-reading. Kung nagkamali nagre-reading, wala tayong choice. Pagkakamali niya, tayo sa shoulder. Kaya yung nagre-reading, yung pumupunta sa mga nyo, naku, wag nyo awayan, pakiusapan nyo, ayusin mo naman ang pag-reading mo. Kasi, kung ano i-reading mo dyan, kung ano ilagay mo dyan, yun na magiging bill namin eh. Wala kaming choice kundi bayaran yan eh. Sana ayusin mo. Yung pala sa kanya pala nagmula. Parang yung iba kasi, sabihin natin na na ang niya 1563. 1563 ha, 1563. Tapos ang nilagay doon 1,663 na dagdagan ng 100. 'Di ba? Pag maraming ganun parang nagiging normal na lang kayo sa kanila yun eh. Sa atin hindi kasi masakit yun eh. Yung bill niya pala, kung tutuusin, almost half ang dapat bawas. Kung ang bill niya ay siguro mga 8,000, kulang-kulang na lang pala yung 5,000. Ang daming Kasi marami nga doon pinapaliwanag yung teller, yung doon. Siyempre di niya maintindihan. Tayo naman, salman tayo nakatingin sa yung parang tali, yung tali ng buwan-buwan na kung paano tumaas kasi kung tutusin ang ginamit mo nung buwan, may papaisip kayo, parang ginamit ko nung buwan, tsaka nitong buwan, parehas lang naman na. Wala naman bago. Bakit parang ito tumataas yung di ba? Tumataas tapos bukod sa tali, yung mga charges at saka yung mismong bill na babayaran, yun na madalas tinitignan natin eh. Yung mga kilowatt hour na ilang nagamit mo, halos di mo na pinapansin yan eh. Kaya lang kahit anong adjust mo, anong tipid,
Kapag yung nagre-reading, ungas, yari kayo. Wala tayong magagawa. Siyempre, sasagot lang nun, ano eh, ay hindi, ano lang po ako eh. Ito lang trabaho ko eh. Kaya nga ayusin mo lang yung, kasi kayo naman nakakaintindi niyan, may hawak kasi silang ano eh, parang device na doon nila inaano yan eh. Hindi natin alam yon. Ngayon, kung ang nagre-reading loko-loko, yari. Kaya, minsan, pag nakikita ko nagre-reading, pinapag-usapan ko siya, Brad, ayusin mo kasi, ano eh, alam mo naman, ang tataas ng mga kuryente. Galit ang tao, naiinis ang tao kasi wala kaming laban, wala kaming kalaban-laban, hindi kami depensa sa sarili namin. Parang pag magtrabaho kami at sumahod, bayaran mo muna ang Meralco bill. Laging siya una eh, di ba? Laging siya una eh. Kasi pag hindi mo unahin yun, sunod nun, pag malaki ang bill mo, di ba kasi maliliit, siguro mga 2 hanggang 3 bills pa. Ang pangatlo nun, disconnection. Pero pag malaki ang bill mo at di mo nabayaran, sunod nun, disconnection agad. Ganong kalala. Kaya ito sa sinasabi nito na na mag-ano sila 24/7, wag na kasi baka magkaroon na naman ako ano-anong charge yan eh. Hirap na hirap na nga kami, parang kulang na lang, kulang na lang magtrabaho kami tapos bigyan na namin sa inyo sahod namin, Meralco eh. 'Di ba? Anytime, tignan mo ngayon, July, magtataas na naman daw sila. Magtataas na naman daw sila ngayong July. Tapos ano kaya gagawin nila? Anong calamity charge, ganon? Kasi calamity bagyo yun eh. 'Di ba? Parang hindi na tayo nakaka-move on dito sa ano na to. Lahat shoulder ng Pilipino, lahat kawawa ang Pilipino. Wala tayong parang magpapasaksak ka lang sa likod, wala ka ng laban, kailangan saksak ka lang ng saksak ka lang. Kasi ganun talaga eh. Ibaba nyo yung bill, yun, laking tulong nun, napakalaking tulong nun. Kung maibababa nyo sana ang monthly bill namin, yun, mas maganda. Kahit wag na sa umano kayo sa kasi may ibang mga departamento naman or kahit barangay na pwedeng tumulong sa eh, 'di ba? Sa bagyo, 'di ba? Meron naman eh. Tapos kung sakaling mawalan mo kami ng kuryente, may alternative naman kami ginagawa kasi may ibang solar na nagagamit. Tapos may flashlight, may cellphone din. Tsaka yung mga yung mga pag brownout naman kapag may bagyo, hindi naman natagal na ibabalik din kaagad. Kaya sana wag na kayong mag ng ganyan na 24/7 dahil baka may charge na naman at kawawa na naman kami. Magtataas pa nga kayo ng bill ngayong July nabasa ko eh. Sa kabila ng yan sa kabila pa ng sa kabila pa ng napakalaking issue ng hindi maipaliwanag ng mga charges to sa ngayon 5,000 tapos pagdating ng sunod na buwan 11,000. 'Di ba may mga ganun eh. Hindi niyo pa nga naipapaliwanag na maayos yun eh. Tapos magtataas na naman kayo. Tapos eto pa, may mag-aano naman kayo ng 24/7 na serbisyo. Tapos lalagyan niyo na naman ng charge yan. Pakiusap, wag na po Meralco. Kawawa ng mga Pilipino. Sobrang bugbog na, nakikipag-join force na kasi kayo sa gobyerno eh. Yung gobyerno natin, alam naman natin napakadaming dapat unahing issue. Ayun, ang inasikaso. Yung 175 ba, 150 na million na impeachment kay BP. Di ba? Ito pa, ang rating ng Pangulo. Successful tumaas. Negative 22. 22, nakita ko, negative 22. Grabe. Ang sinorvey pa dyan, mga nasa Makati, hindi ito sa May Luzon. Sa May Luzon yung sinorvey. Paano pa sa Visayas at sa Mindanao? Or mga OFW? Wag na sana pakiusap Meralco, wag na. Kung mag-ano kayo ng 24/7, wag na siguro kasi baka mag-charge na naman ulit kayo eh. Hindi nyo nararamdaman na nararamdaman namin eh, na halos kalahati ng sinasahod namin nauubos sa mga bills, sa mga ilang mga kailangan. Hinuhuli na lang namin yung pagkain. Doon na lang namin ina-adjust.